Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Bago natin simulan ng kwentong to, nais ko munang magpaabot ng isang napakainit na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay at paglalaan ng oras para pakinggan ang ating mga kwento. Para sa inyo ang bawat sulat, bawat emosyon at bawat ngiting hatid ng kwentong ito. Kaya umupo ng maayos, magtimpla ng paborito mong inumin at samahan ninyo ako sa pagsisimula ng ating kwento. Sa napakalawak na bakuran ng mga Montenegro, may isang batas na di nakasulat sa kahit anong libro. Pero alam ng bawat taong nagtatrabaho doon, kapag dumaan ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, kailangan manatiling tahimik at maayos ang lahat. Si Adrian Montenegro, sa edad na 27, siya na ang tumatayo bilang Chief Executive Officer ng tatlo sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Matangkad, laging nakapormal na kasuotan, may mga matang tila kayang basahin ang buong pagkatao mo sa isang tingin lang, at may aura na tila ba hindi man lang kayang galawin ng hangin. Para sa karamihan siyang ehemplo ng perpeksyon, ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, siya ang taong tila nakalimutan na kung paanong tumawa o kahit man lang ngumiti. At sa kabilang banda naman ng mansyon, naroon si Luna. Si Luna ay 5 taon nang kasambahay sa pamilya Montenegro. Masayahin, madaldal at madalas medyo lutang o sabaw. Siya ang nagbibigay buhay sa tahimik at formal na bahay ng mga madasaling mayayaman. Kung may isang bagay mang nagpapanatili sa kanya ron, bukod sa napakagandang sahod at libreng pagkain, yon ay ang kanyang napakalaking lihim. May matindi siyang crush kay Adrian, 5 taon na. Ngunit di tulad ng ibang mga kababaihang nakikita niya sa telebisyon o sa mga magazine pilit na nagpapapansin, di kailanman nagpa-cute o nagpabebe si Luna. Alam niya ang kanyang lugar. Kontento siyang makita to mula sa malayo. Tahimik na kinikilig tuwing naririnig ang malalim nitong boses. Ang problema nga lang kapag malapit na si Adrian, kusang nagwawala ang sistema ni Luna. Luna, nako ka talagang bata ka. Bakit mo na naman winawalis yung simentong pinalalampaso mo lang kaninang alas 6? Sigaw ni Aling Rosa, ang head housekeeper, habang nakapamewang sa pasilyo. Mabilis na napahinto si Luna, hawak ang walis tingting habang nakatitig sa napakalinis at kumikinang na sahig ng ikalawang palapag. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi at napakamot sa ulo. Aling Rosa, pakiramdam ko ho kasi may mga invisible na alikabok pa. Mahirap na po baka mahatching si Sir Adrian. Pagdadahilan niya habang mabilis na ibinababa ang paningin. Sa katunayan, nakita lang niya sa gilid ng kanyang mga mata na palabas na si Adrian sa silid nito. Mabilis siyang kumilos para magmukhang napakasipag, pero tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nagkakatinginan sila, bigla siyang yuyuko ng mabilis at magkukunwaring may hinahanap sa sahig. Kahit ang totoo, ayaw lang niyang makita nitong namumula ang kanyang buong mukha. Habang naglalakad si Adrian sa koridor, naramdaman ni Luna ang mabibigat na yabag ng mamahaling sapatos nito. Tumigal si Adrian sa tapat niya. 3 segundo munang lumipas, ang istriktong 3 segundong pananahimik ni Luna para iproseso ng utak niyang nasa harap niya ang lalaking pangarap niya, bago siya naglakas loob na tumingala. Nakatitig sa kanya si Adrian, nakataas ang isang kilay, halatang nagtataka kung bakit nakayuko siya sa paanan nito. Ito na ang pagkakataon para maging formal at magalang. Kagabi lang nagpractice pa siya sa harap ng salamin sa kwarto ng mga kasambahay. Paulit-ulit siyang nag-rehearse na naman ng tamang tono, tamang tindig at tamang bati. Good morning, Sir Adrian. Tumingin siya sa mga mata ni Adrian. Biglang nagbuhol-buhol ang dila niya. Ang puso niya parang nagpapatakbo ng marathon sa loob ng kanyang dibdib. Good afternoon. Maingat at formal na bati ni Luna. Tumingin si Adrian sa kanyang mamahaling relo. Tumingin ito sa bintana kung saan bagong sikat pa lamang ang araw at medyo malamig pa ang simoy ng hangin. Alas 6 pa lang ng umaga, walang pagbabago sa seryosong mukha ni Adrian, ngunit bahagyang kumunot ang noon nito. It is 6 in the morning, Luna. Opo, advance lang po akong mag-isip, sir, para mamayang hapon nabati ko na po kayo. Mabilis ngunit nauutal na sagot ni Luna habang pinipigilan ang sariling takpan ng mukha sa sobrang pagkahiyang nararamdaman. Tinitigan lang siya ni Adrian ng 2 segundo, tila sinusuri kung seryoso ba to sa sinasabi bago nagpatuloy sa paglalakad pababa ng hagdan nang walang ibang sinasabi.
Nang makalayo ang binata, napasandal si Luna sa pader, napahawak sa kanyang dibdib. Diyos ko, Luna, bakit naman afternoon? Ano yun? Nagmamadali kang matapos ang araw? Nako, Luna, sinasabi ko sa'yo, balang araw makakahalata rin ang si Sir Adrian sa mga paandar mo. Kansyaw ng driver na si Kuya Ben na katatapos ng uminom ng kape sa gilid. Tsaka, ano ba yung reaksyon mo tuwing kakausapin ka? Parang lagi kang may 3 segundong buffering time. Dagdag pa ng chef na si Mang Roger habang tumatawa. Mga kuya, namumulang reklamo ni Luna. Tumahimik nga kayo, nakakahiya kay sir. Tsaka, crush lang naman eh. Di ko naman pagpipilitan ng sarili ko. Alam ko naman ang kalagayan ko, no? Lahat ng kasambahay at tauhan sa mansyon, alam ang lihim na pagtingin ni Luna kay Adrian. Paano bang hindi? Halos araw-araw may nakakatawang insidente dahil sa sobrang pagkakagulo ng isip ng dalaga kapag nasa paligid ang binata. Nang sumapit ang tanghalian, nagkaroon ng maliit na pagtitipon ang pamilya Montenegro sa napakalaking dining room. Naroon ang ama ni Adrian na si Don Fernando at ang kanyang lola na si Doña Victoria. Dahil kulang sa taong kusina, inutusan ni Luna ni Aling Rosa na ihain ang main course. Luna, dahan-dahan lang sa paghahain na. Ayaw ng Don ang mabilis kumilos kapag kumakain. Paalala ng senior maid. Opo, Aling Rosa, ako pa ba? Sisiw lang to. Buong kumpiyansang sagot ni Luna. Inayos niya ang plato. Sa kanang kamay niya ay mamahaling wagyu steak na nakahain sa platong gawa sa porcelain. Sa kaliwang kamay naman ay ang kutsara at tinidor habang may maliit na mangkok ng mashed potato para sa pet dog ng pamilya. Isang napakalambing na golden retriever na nakaupo sa gilid ni Doña Victoria. Pumasok si Luna sa dining hall nang may kumpiyansa, ngunit pagkakbang niya sa malapit na mesa, nagtama ang paningin nila ni Adrian na kasalukuyang nagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet habang naghihintay ng pagkain. Biglang nanginig ang mga kamay ni Luna. Ang simpleng paglalakad naging parang pagtawid sa isang makipot na lubid sa ere. Sa sobrang kaba at kagustuhang matapos kagad ng paghahain, nagkapalit-palit ang lahat sa utak niya. Nilagay niya ang mamahaling steak sa harap ni Don Fernando. Nilagay niya ang mamahaling kutsara sa tapat ng plato ni Adrian at sa hindi may paliwanag na pagkakataon, buong paggala niyang inihain ang mangkok ng mashed potato sa paanan ng aso habang nakayuko pa. Napatigil ang lahat. Tumingin si Don Fernando sa steak. Tumingin si Adrian sa kutsarang nakalapag sa walang lamang plato sa harapan niya. Tumingin ang aso kay Luna pagkatapos ay sa mashed potato at muling tumingin kay Luna na tila nagtataka rin. Miss Luna, malumanay ngunit seryosong tawag ni Adrian habang nakatitig sa kutsara sa harap niya. I didn't know we were serving you soup today, or am I supposed to eat my invisible steak with a spoon? Nagpantig ang mga tenga ni Luna. Mabilis niyang tiningnan ang mesa at halos manliit siya sa kinaroroonan. Naku, patawad po Sir Adrian, ang ibig ko pong sabihin, para po sa dessert sana yan, o kaya po pangkain ng mashed potato. Mabilis niyang itinawid habang mabilis na pinalitan ng mga plato. Patawad po talaga Don Fernando, Sir Adrian. Tahimik na napatingin si Doña Victoria sa dalaga. May bahid ng ngiti sa mga labi ng matanda. Alam na alam ng matanda ang dahilan ng pagiging balisa ng kasambahay. Ayan kasi, Luna. Pabulong na paalala ni Aling Rosa na pumasok para tulungan siya. Sabi sa'yo mag-concentrate ka eh. Tsaka ngumiti ka naman habang nag-aain, masyado matigas ang mukha mo. Mukha kang natatakot sa kanila. Ngumiti po? Tanong ni Luna habang inaayos ang huling plato sa harap ni Adrian. Naalala niya ang bilin, ngumiti. Pilit inunat ni Luna ang kanyang mga labi habang nakatitig kay Adrian na muling tumingin sa kanya. Ngunit sa sobrang kaba, pagpipigil ng hiya at pilit na pag-unat ng mukha, ang naging itsura ng kanyang ngiti ay parang isang taong matinding naiipit ang tiyan at pilit na nagtitiis sa sakit. Napatigil si Adrian. Tinitigan niya ang mukha ni Luna. Kunot na kunot ang noo ng binata. Hindi maunawaan kung galit ba ang kasambahay, nasasaktan o sadyang may kakaibang karamdaman. Are you in pain, Luna? Tanong ni Adrian. May kaunting pag-aalala na hinaluan ng labis na pagtataka sa kanyang boses. Do you need to go to the clinic? Hindi po sir. Masayang-masaya po ako. Napakasaya ko po talagang magsilbi sa inyo. Sagot ni Luna habang nakangiti pa rin ang ganong itsura. Bago mabilis na tumalikod at halos patakbong lumabas patungong kusina.
Nang makalabas siya ng dining hall, napasandal si Luna sa pintuan ng kusina at napahawak sa kanyang magkabilang pisngi na namamanhid na sa hiya. Sa loob ng dining hall, napailing na lang si Don Fernando habang nakatitig sa pintuan. Ang bata talagang yon, napakasipag pero napakalikot ng isip. Si Adrian naman napatingin sa pintuan kung saan lumabas si Luna. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, bahagyang gumalaw ang gilid ng labi ng seryosong CEO. Isang halos hindi mapansing ngiti na mabilis ding nawala bago pa may makakita sa pamilya niya. Sumikat ang kaswal na liwanag ng araw sa buong lupain ng mansyon ng mga Montenegro. Ngunit ang malamig na simoy ng hangin tila mas lalo pang lumamig nang pumasok ang isang bagong bisita, si Vivian Montesillo. Si Vivian ang fiancé ni Adrian, maganda, matangkad, may perpektong hubog ng mukha at palaging nakasuot ng mga damit na mula sa mga sikat na luxury brand sa Europa. Bagaman formal na inanunsyo ang kanilang engagement 3 buwan nang nakalilipas, halos walang nakikitang anumang anyo ng lambing o tamis sa pagitan nila ni Adrian. Ang kanilang ugnayan ay mas mukhang isang kasunduan sa negosyo kaysa isang romantikong relasyon. Isang pagsasamang binunga ng kagustuhan ng parehong pamilya na pag-isahin ang kanilang mga kumpanya. Ngunit kung paano tratuhin ni Vivian ang mga Montenegro ay malayong malayo sa kung paano niya tratuhin ang mga tauhan sa mansyon. Para sa kanya, ang mga kasambahay at utusan ay hindi mga taong dapat igalang, kundi mga kasangkapang ginagamit lamang kapag kailangan at madaling palitan kapag may kaunting pagkakamali. At sa lahat ng tauhan sa bahay, si Luna ang naging paborito niyang target. Sa malawak na guardian patio ng mansyon, nakaupo si Vivian habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Nakasombra sa kanya ang malaking payong habang nakata sa isang paa sa footrest. "Miss Luna!" sigaw ni Vivian sa matinis at maarting boses na umaalingaw hanggang sa kabilang dulo ng bakuran. Mabilis tumakbo si Luna mula sa kusina, hawak ang kanyang apron habang medyo hinihingal pa. "Opo, Miss Vivian, ano po yon?" Tumingin si Vivian sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang nakakita ng isang bagay na nakakadiri. "Tubig!" "Ah, opo, sandali lang po," sagot ni Luna. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kusina, kumuha ng baso ng malinis at malamig na tubig mula sa dispenser at patakbong bumalik sa paso. Inihain niya to ng maayos sa maliit na mesa sa tabi ni Vivian. "Ito na po, Miss Vivian." Dahan-dahan kinuha ni Vivian ang baso, tinapat sa kanyang mga labi, ngunit bago pa man makainom ay ibinaba niya tong muli ng may malakas na kaluskos. "Miss Luna, nasaan ang yelo?" taas kilay nitong tanong. "Gusto mo ba uminom ako ng tubig na kasing init ng panahon ngayon?" "Ay, pasensya na po, kukuha na po ako agad." Mabilis na hiningi ni Luna ang paumanhin at muling tumakbo pabalik sa kusina. Kumuha siya ng mga tipak ng yelo, inagaw ang sipit at mabilis na bumalik sa pasyo. Dahan-dahan niyang nilagay ang yelo sa baso. "Ayan po, Miss Vivian, may yelo na po." Tinitigan ni Vivian ang baso ng ilang segundo. Pagkatapos tumingin siya kay Luna ng may halatadong pagkabanas. "At talagang inaasahan mo na iinumin ko to ng walang straw? Gusto mo bang mabura ang lipstick ko?" Napatigil si Luna. Nakaramdam siya ng bahagyang pagod sa pabalik-balik, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti ng maayos. "Sige po, babalik po ako sa kusina para kumuha ng straw." Muli, tumakbo si Luna pabalik sa kusina. Sa ikatlong pagkakataon, pumasok siya sa malaking pinto ng kusina kung saan nakatayo si Aling Rosa at ang butler na si Mang Sixto. "Oh Luna, ba't para nakikipag-marathon ka dyan?" tanong ni Mang Sixto habang nagpupunas ng mga baso. "Babalik po ako sa pasyo, Kuya Sixto. Nagpapakuha po ng straw?" hingal na sagot ni Luna habang kinukuha ang isang glass straw mula sa lalagyan. "Naku, ang babaeng yan talaga, ubod ng arte." Pabulong na reklamo ni Aling Rosa. "Kulang na lang utusan kang lagyan ng payong bawat patak ng ulan." Kinuha ni Luna ang straw at mabilis na bumalik sa pasyo. Nilagay niya ang straw sa baso ng tubig. "Ito na po ang straw, Miss Vivian. Tubig na may yelo at straw po." Mula sa di kalayuan, dahan-dahang naglalakad, papunta sa pasyo ang lolo ni Adrian na si Don Fernando. Kasama si Adrian na may hawak na ilang papeles para sa kumpanya. Narinig ng matanda ang paulit-ulit na pag-uutos ni Vivian kay Luna.
Bago pa makapagsalita si Vivian para magreklamo ulit sa sukat ng straw, lumapit si Don Fernando habang nakangiti, ngunit may halatadong patama sa kanyang boses. Anak, malamig ngunit formal na saad ni Don Fernando kay Vivian. Baka gusto mo pati ang buong ilog ng Pasig, ipahakot mo na rin kay Luna para di ka na pabalik-balik sa paghingi. Biglang natigilan si Vivian. Mabilis na nagbago ang mukha nito mula sa magiging pataray patungo sa isang pilit at napakatamis ng ngiti na makitang naroon na ang lolo at ang mismong fiancé niya na si Adrian. Nako, Lolo Fernando, hindi naman po sa ganun. Paumanhin ni Vivian sa pinakamaarting boses nito. Sinasanay ko lang po si Miss Luna na maging mas detalyado sa kanyang trabaho. Kasi naman po bilang fiancé ni Adrian, kailangan maayos ang pamamalakad dito sa mansyon kapag ako nang humahawak sa bahay na to. Tumingin si Adrian sa kanyang fiancé. Walang anumang emosyon sa mga mata ng binata. Walang galit ngunit wala ring pagmamahal o kahit kaunting paghanga. Luna is doing her job well, Vivian. If you need something specific, you can just list it all down at once. You don't waste our time. Bahagyang napanganga si Vivian sa narinig mula kay Adrian, ngunit mabilis itong tinago ang kanyang pagkainsulto sa pamamagitan ng pag-inom sa tubig. Si Luna naman na nakatayo sa tabi ay bahagyang napatingin kay Adrian. Ang simpleng pagtatanggol na iyon kahit na formal at walang kaunting emosyon ay sapat na para mawalan naman ang puso ng dalaga sa loob ng kanyang dibdib. Pinagtanggol niya ako. Diyos ko, Luna, kumalma ka. Formal lamang yon. Dahil sa matinding inis ni Vivian sa nangyari, humanap siya ng paraan para makaganti sa kasambahay. Pagkalipas ng ilang oras, habang naglalakad ang pamilya sa malaking living room, sadyang tinapon ni Vivian ang kanyang dalang tasa ng mamahaling tsaa sa ibabaw ng mamahaling imported carpet. Oh my God! Tili ni Vivian na parang gulat na gulat sa sariling ginawa. Luna, look at what you've done. Bakit mo tinaas yung silya habang naglilinis ka? Nahulog tuloy ang tsaa ko. Lahat ng tao sa paligid, si Aling Rosa, si Kuya Ben na naglilinis ng bintana at ang iba pang mga kasambahay ay napatigil. Alam ng lahat na malayo si Luna sa kinaroroonan ng silya at wala tong hawak o ginagawang anuman sa tabi ni Vivian. Mabilis lumapit si Luna, gulat na gulat. Po? Pero, Miss Vivian, nakatayo lang po ako dito sa gilid. Are you saying I'm a liar? Matari na sigaw ni Vivian habang nakatingin sa paligid. Lalo na makitang papasok si Adrian sa living room. Adrian, look at her. Napakadukha na nga ng asal, magsisinungaling pa. Sinadya niyang itapon ng tsaa sa carpet na binigay pa man din ng pamilya ko. Lumapit si Adrian, tumingin sa basang carpet, pagkatapos ay kay Luna at ang huli kay Vivian. Hindi nagsalita si Luna. Alam niya kapag nagpaliwanag pa siya ay mas lalo lang lalaki ang gulo at baka makaapekto pa sa trabaho ng ibang kasambahay. Yumuko na lamang siya at kumuha ng basahan. Patawad po, nilinisin ko na lang po agad. Nang lumapit si Luna para punasan ng carpet, hindi napansin ni Vivian na sa likod ng malaking vase sa gilid ng living room nakatayo si Mang Roger, ang chef at si Kuya Ben. Sa sobrang pilit ng pagrereklamo at pag-inarte ni Vivian habang pinapanood si Luna na lumuluhod sa sahig na parang isang reyna na nagutos sa kanyang alipin, biglang napaubo na napakalakas si Kuya Ben mula sa gilid. Halatang ginawa para takpan ang kanyang malakas na pagtawa sa kaartehan ng fiancé. Ben, okay ka lang? Tanong ni Aling Rosa habang pinipigilan din ang sarili na humagalpak sa tawa. Opo, may pumasok lang po na maarting alikabok sa lalamunan ko, sagot ni Kuya Ben habang nakahawak sa kanyang dibdib, na lalong nagpahirap sa ibang kasambahay na pigilin ang kanilang halakak. Nahalungkat ang inis sa mukha ni Vivian nang marinig ang patagong pagtawa ng mga tauhan. Tumingin siya kay Adrian para humingi ng suporta. Adrian, are you just going to stand there? Treat these people with some discipline. They have no respect. Tumingin si Adrian kay Vivian nang may malamig na titig. The carpet can be cleaned, Vivian, and the staff here are respected members of this household. My family treats them well and I expect anyone who stays in this house to do the same. Ngunit hindi katulad ng ibang mga kababaihan. Muling natulala si Vivian sa sagot ng binata. Hindi man lang hayag na sinabi ni Adrian, malinaw ang mensahe. Ang pamilya Montenegro ay di kailanman tinrato ang kanilang mga kasambahay tulad ng kung paano sila tratuhin ni Vivian.
Si Doña Victoria man o si Don Fernando laging mabait at galante sa mga tauhan, kaya naman ang pag-uugali ni Vivian ay lalo nagmumukhang pangit sa mata ng pamilya. Nang matapos linisin ni Luna ang carpet, tahimik siyang pumunta sa likod ng bahay para magpahinga ng kaunti sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo siya sa munting bangko habang nakatitig sa kanyang mga kamay. Alam niyang malayong malayo ang mundo nila ni Adrian. Nakikita niya araw-araw kung gaano kaelegante ang mundo ng mga mayayaman. Isang mundong kailanman ay hindi niya kakayaning pasukin. Si Vivian, kahit matari at masama ang ugali, ay mayaman, edukada at bagay sa tabi ng isang Adrian Montenegro sa panlabas na anyo. Ako? Isang kabahay na laging nagkakamali kapag nakikita siya. Isip-isip ni Luna habang napapabuntong hininga. O Luna, ba't parang bagsak ang balikat mo dyan? Lapit ni Aling Rosa habang may dalang 2 baso ng malamig na palamig. Inabot ni Luna ang baso. Wala po, Aling Rosa. Iniisip ko lang. Bakit kaya mga taong katulad ni Miss Vivian, nasa kanila ng lahat? Ganda, yaman, magandang kinabukasan, pero ang sama pa rin ang ugali nila sa mga taong wala namang ginagawang masama sa kanila. Umupo si Aling Rosa sa tabi ng dalaga at hinaplos ang balikat nito. Dahil ang tunay na kagandahan at pagiging mayaman Luna ay hindi nakikita sa brand ng damit o sa dami ng pera sa bangko. Nakikita yan kung paano mong tratuhin ang mga taong wala namang maibibigay na kapakinabangan sa'yo. At sa matang yan ni Sir Adrian at ng buong pamilya Montenegro, hindi sila bulag. Nakikita nila kung sinong may malinis na puso at kung sino nagpapanggap lang. Tumingin si Luna sa malaking mansyon. Mula sa bintana ng 2 palapag, nakita niya si Adrian nakatayo habang may kausap sa telepono. Sa isang saglit, tila tumingin ang binata sa kinaroroonan niya sa ilalim ng puno ng mangga. Mabilis nagwaswas ng tiyan si Luna at uminom ng palamig habang ang kanyang puso muling nagpatuloy sa pamilyar nitong mabilis na pagtibok. Alam niya hanggang tingin na lang siya, ngunit sapat na sa kanya ang protektahan at pagsilbihan ng pamilyang nagbigay sa kanya ng respeto. Kahit nangangahulugan niyo ng pagtitiis sa mga panggigipit ng fiancé ng lalaking lihim niyang pinamahal. Bahagya akong inayos ang apron sa aking bewang habang nakatayo sa isang sulok ng napakalaking dining room ng mga Montenegro. Malalim na ang gabi pero kumikislap ang napakalaking crystal chandelier sa kisame na parang bawat patak ng liwanag nito ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo ang mundong kinatatayuan ko sa mundong ginagalawa ng pamilyang pinaglilingkuran ko. Ngayong gabi, ang taunang Grand Family Dinner. Nagtipon ang 2 pinakamalalaki at pinakamayamang angkan sa larangan ng negosyo. Ang mga Montenegro at ang mga Montesilio. Punong-puno ang mahabang mesa ng mga mamahaling kubyertos. Gintong plato at mga pagkain na sa pangalan pa lamang ay hindi ko na matututunan kailanman na bigkasin ng tama. At sa gitna ng lahat ng marangyang palamuting yon, nakaupo si Sir Adrian. Napakagwapo niya ngayong gabi sa kanyang itim na tuxedo. Ang maayos na bagsak ng kanyang buhok, ang matangos niyang ilong, at ang napakaseryoso niyang mukha na tila hindi man lang tinatabla ng ingay ng paligid. Bawat galaw niya, mula sa paghawak ng wine glass hanggang sa maingat na pagputol ng karne, ay punong-puno ng elegansya. Araw-araw ko siyang nakikita sa loob ng 5 taon, pero ewan ko ba, tuwing titingin ako sa kanya parang lagi, unang beses pa rin nagwawala ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Tahimik akong napabuntong hininga. Bakit naman kasi, sa lahat ng pupwedeng maging crush, sa anak pa ng amo ko, na halos hindi man lang marunong ngumiti? Sa tabi ni Sir Adrian nakaupo si Vivian. Naka-red gown ito na bumagay sa kanyang maputing balat at kumikislap ang malaking diamond ring sa kanyang daliri. Ang patunay ng kanilang engagement. Nakahawak si Vivian sa braso ni Sir Adrian. Humingiti sa harap ng mga magulang nila na parang silang pinakamasayang magkasintahan sa buong mundo. Luna, mabulong na tawag sa akin ni Aling Rosa mula sa gilid ng pinto ng kusina. Mabilis akong lumapit sa kanya, maingat na di gumawa ng kahit anong ingay gamit ang aking sapatos. Opo, Aling Rosa? Nauubos na ang souffle at blueberry cheesecake para sa dessert sa pangunahing kusina. Pumunta ka muna sa garden kitchen sa may likod ng pavilion. Doon inihahanda ng mga pastry chef ang iba pang mga panghimagas. Pakikuha ang 2 tray at ibalik mo agad dito, maliwanag? Opo, Aling Rosa, ako na pong bahala.
pabulong kong sagot bago mabilis at tahimik na lumabas sa pinto ng mga tauhan. Pinalabas ko ang malalim na hininga nang makalabas ako sa malamig na hangin ng gabi. Ang garden kitchen nakahiwalay sa pangunahing bahay. Isa itong glass house style na kusina na napapalibutan ng matataas na halaman at mga mamahaling bulaklak sa gitna ng napakalaking hardin ng mga Montenegro. Tahimik dito, halos walang gaanong tao kapag gabi kaya't masarap maglakad-lakad. Habang naglalakad ako sa sementadong daan patungo sa glass house, napansin ko bukas ang ilaw sa gazebo na malapit sa garden kitchen. Bahagya akong napatigil nang makarinig ako ng mabilis na yabag ng high heels. Nagtago ko sa likod ng malaking hedges, ang matataas na halamang pader na naghihiwalay sa daanan ng mga bisita at daanan ng mga tauhan. Ayoko kasi makipagsalubong sa kahit sinong bisita, lalo na kung pamilya Montecillo yon. Nang sumilip ako sa pagitan ng mga dahon, nakita ko si Vivian. Nakatayo siya sa loob ng gazebo, malayo sa ingay ng kainan. Hawak niya ang kanyang pinakabagong modelo ng iPhone at nakasaksak ang wireless earpiece sa kanyang tenga. Nakatalikod siya sa kinaroroonan ko pero dahil tahimik ang gabi at walang gaanong hangin, malinaw na malinaw, umabot sa akin ang kanyang boses. At ang boses na yon wala ni katiting na lambing o karangalan. Halatadong inis na inis siya. "Babe, chill ka lang, pwede?" Iritableng boses ni Vivian habang nakapamewang. Napatigil ako. "Babe? Sinong kausap niya?" Hindi babe ang tawag niya kay Sir Adrian. Tuwing kakausapan niya sa Sir Adrian, napaka-formal ng boses niya. Madalas Adrian o honey ang itinatawag niya sa harap ng pamilya. Mabilis kong tinakip ang mga kamay ko sa aking bibig at mas lalong dinikit ang sarili ko sa likod ng halamang pader. Bahagya kong iniharang aking katawan sa dilim para walang makakita sa akin. "Ang sabi ko sa'yo, konting tiis na lang." Patuloy ni Vivian sa kanyang video call at naririnig ko mula sa speaker ng telepono niya ang boses ng isang lalaki. Isang malalim at medyo pilong boses na siguradong hindi kay Sir Adrian. Pagkatapos ng kasal, kapag napirmahan ang merger contract sa pagitan ng Montecillo Group at Montenegro Holdings, malilipat na sa pangalan ko ang malaking bahagi ng negosyo nila. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig sa likod ni Vivian. "Paano yung sinasabi mong kasunduan sa pamilya niya?" Tanong ng lalaki sa kabilang linya na bahagyang tumawa. Tumawa rin si Vivian, isang malamig, nakakakilabot at puno ng pang-uuyam na tawa. "Tanga ka ba? Anong gagawin ko sa kasunduan yan? Kapag hawak ko ng pera at ang mga shares sa kumpanya, iiwan ko rin kaagad ang seryosong yan. I will file for divorce or annulment at magsasama na tayo sa Europa. Ipapa-transfer ko lahat ng assets sa account natin sa Switzerland." "Sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Baka makalata yung fiancé mo. Balita ko napakatalino ng lalaking yan." Sagot ng lalaki. Nagmaldita ang mukha ni Vivian habang nakatingin sa kanyang mga kuko. Napakadaling utuin ng pamilyang yan. Si Adrian, tigas ng mukha nun eh. Kala mo kung sinong prinsipe pag nakatayo sa harap ng media. Pero sa totoo lang, wala namang thrill. Boring maging kasama at napakalamig pa. Parang tuod. Hinalikan ko nga sa pisngi kanina, mukha pang nasusuka. Kala mo naman kung sinong perpekto. Di niya alam, ginagawang tanga lang siya ng buong pamilya ko. "Kasalanan niya yan eh. Nagtiwala siya sa'yo." Panunukso ng lalaki. Ewan ko rin ba sa lalaking yan? Wala man lang kabuhay-buhay. Pagpapatuloy ni Vivian habang umiikot sa gazebo. "Pero hayaan mo na, di ba? Ang mahalaga, ang pera niyang magpapakain sa atin sa Switzerland. Magsasama rin tayo ng matagal, babe. Konting tiis lang ng tuod na yon." Nakakatulala ako sa kinaroroonan ko. Parang pinalo ng napakabigat na bagay ang dibdib ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng to. Ang lalaking labis kong ginagalang, ang lalaking kahit kailan ay hindi nanakit ng damdamin ng iba, ang lalaking lihim kong minamahal at pinaliligaya ang araw ko sa tuwing makikita ko lang ang maayos niyang mukha. Ginagawang tanga ng babaeng to. Ginagamit lang siya. Niloloko lang ang buong pamilya Montenegro. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking mga kamay. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata sa sobrang galit at awa para kay Sir Adrian. Gusto kong tumakbo sa gazebo, gusto kong hablutin ang telepono ni Vivian at ipamukha sa kanya kung gaano siya kasamang tao. Pero sa sobrang gulat at takot, hindi kumikilos ang mga binti ko.
Sa sobrang panginginig ng mga tuhod ko, bahagya akong napahakbang pabalik at doon ko hindi napansin na isang maliit na plastic flower pot na nakalapag sa gilid ng daanan. Nabasag ang tuyong dahon, tumunog ang paso. Sino yan? Mabilis at matinis na sigaw ni Vivian habang mabilis na lumingon sa kinaroroonan ko. Mabilis kong pinikit ang aking mga mata, pinasaid ang aking hininga at mas lalo pang idinikit ang sarili ko sa ilalim ng madilim na halamang hedges. Pinagdasal ko sa lahat ng santo na sana wag niya akong makita. Naririnig ko ang marahang yabag ng kanyang high heels habang papalapit siya sa kinaroroonan ko. Ang tibok ng puso ko ay parang martilyong pumupukpok sa aking tenga. Diyos ko, tulungan niyo po ako kapag nahuli ako dito sigurado. Tatanggalin ako sa trabaho o gagawan ako ng kwento ng babaeng to. Lumapit pa siya ng 3 hakbang. Nakita ko ang dulo ng kanyang pulang gown sa ilalim ng mga dahon. Vivian? Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim, malamig at pamilyar na boses mula sa malayo. Napatigil si Vivian sa paglalakad patungo sa akin. Adrian? Mabilis niyang tinago ang kanyang telepono sa kanyang purse at nagpalit ng mukha. Mula sa pagiging mapang-uyam, patungo sa napakalambing at napakatamis na boses. Adrian, honey, bakit ka lumabas? Malamig dito sa labas? Pabebe nitong boses habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ni Sir Adrian. Sina Papa at Don Eduardo, tinatawag ka na sa loob para sa toast. Formal na sagot ni Sir Adrian. Nakatayo siya sa may pinto ng pavilion, nakasuksok ang isang kamay sa bulsa ng kanyang trouser. Who were you talking to? Eto kasing kaibigan ko sa Paris, tumawag ka para batiin tayo sa engagement? Mabilis na pagsisinungaling ni Vivian habang kumakapit sa braso ni Sir Adrian. Halika na sa loob, honey, baka lumamig ang steak mo. Tiningnan siya ni Sir Adrian ng ilang segundo. Ang pamilya niyang titig na tila ba sinusuri ang loob ng kaluluwa ng isang tao. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang tumango ang binata. Let's go! Tahimik silang naglakad pabalik sa main dining hall. Nang makalayo na ang dalawa, tuluyang mawala ang tunog ng high heels ni Vivian. Napaupo ako sa damuhan. Napahawak ako sa aking dibdib habang mabilis ang paghinga. Umiiyak na pala ako sa sobrang galit at awa. Walang hiya ka, Vivian? Pabulong kong sabi sa gitna ng kadiliman ng hardin. Gagawin mo palang tanga si Sir Adrian, nanakawin mo bang pamilya niya? Napatayo ako, pinunasan ng mga luha sa aking pisngi. Hindi ako po pwedeng manahimik lang. Hindi ako po pwedeng lumayo lang sa gilid at panoorin ng lalaking mahal ko na mahulog sa napakalaking bitag ng babaeng yon. Kailangan kong sabihin kay Sir Adrian ang lahat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan bago pa maging huli ang lahat. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang tray ng mga basong gagamitin para sa cocktail pagkatapos ng hapunan. Sa loob ng 5 taon ko dito sa mansyon, kailanman hindi ako nangahas manghimasok sa buhay ng pamilya Montenegro. Pero ngayong gabi, pagkatapos ng lahat ng narinig ko sa hardin, parang sasabog ang dibdib ko kung mananatili akong tahimik. Nakalabas na ang mga bisita patungo sa malaking terrace para uminom ng alak. Nakita ko si Sir Adrian na nakatayo malapit sa glass door, nag-iisa habang nakatitig sa dilim ng bakuran at may hawak na baso ng whiskey. Wala sa tabi niya si Vivian na kasalukuyang nakikipagplastikan sa ilang mga matataas na negosyante sa kabilang dulo ng silid. Ito na ang pagkakataon ko. Pumikit ako ng madiin, huminga ng malalim at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan niya. Bawat hakbang ko, parang may nakataling mabigat na bakal sa aking mga binti. Sir Adrian? Mahinang boses kong tawag habang nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan lumingon si Sir Adrian, kunot ang kanyang noo habang nakatitig sa akin. Bahagyang nagtataka kung bakit ako nanginginig. Yes, Luna, may kailangan ka ba? Sir, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Napakahalaga po tungkol po kay Miss Vivian. Pabulong kong sabi habang gumagala mga mata ko sa paligid. Nanginginig ang boses sa matinding kaba. Bahagyang tumaas ang isang kilay niya. Tungkol kay Vivian, ano yon? Narinig ko po siya kanina sa gazebo sa may garden kitchen. Mabilis kong sabi, halos magkapalit-palit ang mga salita sa dila ko sa sobrang pagmamadali. May ka-video call po siyang lalaki, ang sabi niya,
Ang sabi niya ginagamit ka lang daw niya. Kapag kasal na raw kayo at naipalipat ng mga shares at negosyo sa pangalan niya, iiwan ka rin daw niya at pupunta silang Switzerland nung lalaki niya. Sinabihan ka pa po niyang niloloko mo lang daw ang sarili mo at napakalamig mo raw na tao. Natahimik ang buong paligid. Tinitigan ako ni Sir Adrian, walang galit sa kanyang mukha, walang gulat at mas lalong walang bakas na naniniwala siya. Ang naroroon lang ay ang pamilyar niyang malamig at seryosong tingin. Luna, malumanay ngunit napakatigas na saad ni Sir Adrian. Kinuhanan mo ba ng video? Did you record the conversation? Napatigil ako. Po, wala po. Nagtago lang po ako sa halamanan sa sobrang takot. May larawan ka ba ng lalaking kausap niya sa screen? Patuloy niya sa pagtatanong. Nakatitig ng mariin sa aking mga mata. Wala po. Gabi po kasi at nakatalikod po siya sa akin. So wala kang kahit anong ebidensya. Putol niya sa akin. Huminga na malalim at binaba ang kanyang baso sa gilid ng mesa. Luna, alam kong hindi mo gusto si Vivian. Napapansin ko na ilang ka sa kanya dahil madalas kanyang utusan. Pero ang pag-iimbento ng gantong uri ng kwento laban sa fiancé ko, that is crossing the line. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang pinalo ng napakakapal na kahoy ang mukha ko sa sakit. Sir Adrian, hindi po ako nag-iimbento. Mamatay man po ako ngayon din, totoong-totoo pong narinig ko. Niloloko po kayo ng babaeng yan. Enough, Luna. Malamig na utos ni Sir Adrian. Nagsiselos ka ba? O naiinis lang sa kanya kaya mo ginagawa to? Vivian's family is our biggest business partner. I cannot just accuse her based on your business claim. Bumalik ka na sa kusina bago pa may makarinig sa'yo. Nagsiselos? Ang akala niya nagsiselos lang ako? Ang akala niya naggugulo lang ako dahil naiinis ako sa pagiging mataling ni Vivian? Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Nakatitig ako sa kanya habang nangangilid ang mga luha sa aking mga mata. Hindi dahil galit ako kay Sir Adrian, kundi dahil sa matinding awa at sakit na nararamdaman ko para sa kanya. Ang taong pinagtatanggol ko ay ang taong mismong nag-iisip ng masama ang hangarin ko. Patawad po, Sir Adrian, pabulong at basag kong boses na sabi habang yumuyo ko. Hindi na ako magpapaliwanag pero balang araw, mapapatunayan ko sa inyong wala akong ibang hangarin kundi protektahan kayo. Tumalikod ako at mabilis na naglakad tungo sa kusina. Pigil ang pagbagsak ng aking mga luha. Pero sa sobrang kababaan na emosyon ko at panginginig ng buong katawan ko, di ko napansin na nakasaksak na malaking industrial vacuum cleaner sa gilid ng pasilyo. Patakbo kong nasagi ang switch ng vacuum cleaner gamit ang aking paa. Biglang umungol na napakalakas ang makina ng vacuum sa tahimik na pasilyo. Sa sobrang gulat ko, napatulon ako sa ere habang naghihiyaw. Ay, kalabaw na may pakpak! Tili ko habang pilit hinahanap ang switch. Gusto ko sanang mag-iwan ng dramatic na pag-alis habang nakatingin pabalik kay Sir Adrian pero ang eksena tuluyang nilamon nang nakabubulid ang ingay ng vacuum na parang eroplano na nagtatangkang lumipad sa loob ng hallway. Nakita ko mula sa dulo ng mata ko, napatakip ng mukha si Sir Adrian at napailing habang pinapanood akong nagpapanik sa harap ng naghuhurumentadong vacuum. Dahil sa matinding kapahiyan at kagustuhan, napatunay ng sarili nagdesisyon ako, kinabukasan. Kung ayaw maniwala ni Sir Adrian dahil walang ebidensya, ako mismo ang kukuha ng resibo. Hapon ng kasunod na araw, nakita kong nagpaalam si Vivian na pupunta raw sa isang mamahaling spa at parlor sa labas ng subdivision. Alam ko, magandang pagkakataon to para sundan siya at silipin kung makikipagkita ba siya sa lalaki niya. Dahil hindi ako pwedeng sumakay sa sasakyan ng mansyon, nagsuot ako ng itim na hoodie, simpleng maong at malaking sunglasses para hindi makilala. Nagtago ko sa gilid ng matataas na halaman sa bakuran habang hinihintay kong makalabas ang sasakyan ni Vivian. Diyan ka lang, huli ka sa akin kontrabida ka. Pabulong kong sabi habang dahan-dahang humahakbang ng paatras habang nakatitig sa pintuan ng mansyon. Di ko namamalayan paatras ako ng paatras patungo sa gilid ng napakalaking ornamental koi pod ng mga Montenegro. Hoy! Tulong! Nawalan ako ng balanse at tuloy-tuloy nahulog sa may kalahating taong lalim na ornamental pond. Natapon ng tubig sa paligid, nabasa ang buong damit at ang malaking sunglasses ko na baliktad sa mukha ko. Nang dumilat ako mula sa patak ng tubig, ang unang-unang dumungaw sa mukha ko ay ang isang napakalaking kulay orange koi fish. Nakatitig sa akin ang isda.
Nakatitig din ako sa isda, para pang ang ibinubukan nitong bibig na parang pinagtatawanan ako sa kababuhan ko. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Hindi mo pa rin ako paniniwalaan? Inis kong pabulong na sigaw sa isda habang umuubo ng tubig pond. Nang makabangon at makapagpalit ng tuyong damit, hindi pa rin ako sumuko. Nabalitaan kong babalik si Vivian sa mansyon para makipagkita sa pamilya sa tea room sa ikalawang palapag. Kailangan makalapit ako sa silid na yon para makapagtago at makapag-record gamit ang cellphone ko. Pumunta ako sa pasilyo sa labas ng tea room. Walang ganong po pwedeng pagtaguan doon bukod sa isang napakalaki, matangkad at antigong Chinese porcelain vase na nakadisplay sa sulok. Isang palamuting singtangkad ng tao na dinala pa mula sa ibang bansa. Swerte, kasya ako rito, sabi ko sa sarili. Mabilis akong lumapit, pilit tinaas ang aking mga binti at dahan-dahan siniksik ang buong katawan sa loob ng malaking vase. Nakalabas ang pinakatuktok ng ulo ko at ang dalawa kong mata para makasilip. Dumating si Vivian, pumasok sa tea room at nakipag-usap sa pamilya. Nakikinig ako ng maigi habang hawak ang cellphone ko sa loob ng vase. Naghihintay na lumabas siya at tumawag ulit sa lalaki niya. Lumipas ang kalahating oras, lumipas ang 1 oras, lumipas ang 2 oras. Nakatapos na silang magtsaa. Nakasama na si Vivian ni Sir Adrian na umalis patungong office. Nawala na lahat ng tao sa pasilyo, dumating na ang paligid. At ako, nakabaon pa rin sa loob ng vase. Sumasakit ng balakang ko, namamanhid ng 2 binti ko at hindi ako makagalaw. Aray, ang balakang ko! Daing ko nang pilit kong iangat ang katawan ko. Doon ko lang nare-realize sa isang napakalaking problema. Saka katulak ko sa sarili ko pabalik sa ilalim para magtago, nabaon ang balakang ko sa pinakamakipot na bahagi sa gitna ng vase. Display pala yun. Hindi talaga ginawa para pasukin ng tao. Hala, ayaw nang lumabas. Nanginginig kong sabi habang pilit tinutulak ang mga braso ko sa gilid. Tulong! Naipit ang balakang ng future Mrs. Montenegro? Habang nagpapanik ako sa loob ng vase, narinig ko ang mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Si Mang Sixto na butler, si Aling Rosa at si Sir Adrian na katatapos lang sa isang online meeting. Nasa na ba si Luna? Kanina para wala sa kusinang batang yon, reklamo ni Aling Rosa habang naglalakad sila. Baka nagpapahinga lang sa kwarto, sagot ni Mang Sixto. Biglang yumugyog ang malaking antique vase sa sulok. Shh! Mga kasama! Mahinang pabulong na tawag ko mula sa loob ng vase. Napatigil silang tatlo. Tumingin si Sir Adrian sa antigong vase, dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng pasilyo, habang may 2 matang nakasilip sa pinakataas na bibig nito. Luna? Takang-takang tanong ni Sir Adrian habang lumalapit. What on earth are you doing inside a 200-year-old King Dynasty vase? Nahihiya akong napapikit habang nakasilip ang ilong at mata ko sa itaas. Sir, good evening po. Nagsisiyasat po ako kaso lang po ayaw na pong magpaalis ng balakang ko sa lolo niyong vase. Napatakip ng mukha si Aling Rosa sa sobrang sakit ng ulo habang si Sir Adrian napatingin sa akin ng matagal. Walang nagsalita sa pasilyo ng ilang segundo hanggang marinig kong isang napakahinang buntong hininga mula kay Sir Adrian. Isang buntong hininga na hinaluan ng bahagyang pag-iling ng kanyang ulo. Call the maintenance team. Utos ni Sir Adrian kay Mang Sixto habang nakatitig sa akin ng may kakaibang lambot at pagtataka sa kanyang mga mata. And bring some cooking oil. We need to lube the vase before she breaks my family's heirloom. Habang inaayos ng mga tauhan ang paglabas ko sa vase gamit ang langis at sabon, nakatayo lang si Sir Adrian sa gilid. Alam ko na iinis siya sa mga kagagawan ko pero alam ko rin sa sarili ko na kahit gaano niya ako sabihin na nag-iimbento lang ako, di ako susuko hanggat di ko na ililigtas ang lalaking pangarap ko mula sa mga kamay ng tunay na kontrabida. Matagumpay man akong nakalabas sa 200 taong gulang na vase sa tulong ng kalahating litro ng mantika at sabon pampaligo, hindi pa rin doon nagtatapos ang laban ko. Sa katunayan, doon pa lang talaga nagsisimula ang totoong digmaan. Kinabukasan habang nagpupunas ako ng mga babasaging plato sa kusina, ramdam ko ang panginginig ng binti ko sa matinding pagod at hiya. Pero nang makita ko si Vivian na lumalakad sa may pasilyo habang maarting nag-utos sa mga kasambahay, muling nag-alab ang galit sa dibdib ko.
Di ako pwedeng mag-isa rito. Kung ayaw maniwala sa akin ni Sir Adrian dahil tingin niya nagsiselos ng ako, kailangan ko ng kampo. Kailangan ko ng matibay na kakampi na may akses sa bawat sulok ng napakalaking mansyon na to. Kaya naman sa kalagitnaan ng gabi, habang tulog na ang pamilya Montenegro, nagtipon-tipon kami sa pinakalikod na bahagi ng imbakan ng mga kagamitan sa hardin. Sa ilalim ng patay-sinding ilaw ng isang lumang bombilya, nagtipon ang pinakamalakas na puwersa ng mga tauhan sa bahay. Si Kuya Ben ang paboritong driver, si Mang Roger ang head chef, si Mang Sixto ang punong butler at si Mang Tomas ang matandang hardinero, si Mang Danilo ang chief security guard na may hawak ng CCTV room at ang pinakamalaking sorpresa sa lahat, si Doña Victoria, ang mataray pero sa totoo lang ay napakabait at napakatalinong lola ni Sir Adrian. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna habang nakasandal sa kanyang mamahaling tungkod. Nakatingin sa aming lahat ng may matalim na pagsusuri. Mga kasama, panimula ko sa pabulong na boses habang nakatayo sa ibabaw na isang balde ng pintura. Alam ninyo kung bakit tayo naririto. Ang fiancé ng ating paboritong CEO na si Sir Adrian ay isang malaking peke. Narinig ko mismo sa dalawang tenga ko, plano niyang nakawan at rasunan ng pamilya pagkatapos ng kasal para magsama sila ng tunay niyang kasintahan sa Switzerland. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Magkatinginan si Mang Sixto at si Mang Roger. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, Sixto eh. Pabulong, ngunit mariing sabi ni Doña Victoria habang tinututok ang kanyang tungkod sa sahig. May amoy lupa ang babaeng yon. Walang galang sa matatanda at masyadong maarte. Hindi ko kailanman nagustuhan ang paraan ng pagtingin niya sa apo ko para nakakita siya ng malaking walking bangko. Kaya naman po, pagpapatuloy ko at tinataas ang aking kamao. Itatag natin ngayong gabi ang isang secret tactical team. Ang ating misyon, hulihin ang kontrabida at kumuha ng resibo para magising si Sir Adrian sa katotohanan. Anong tatag ng team natin, Luna? Tanong ni Kuya Ben habang seryosong-seryosong mukha. Codename, Operation Gold Digger. Buong kumpiyansa kong inihayag. Aba, maganda yan. Sang-ayon ni Bang Tomas na hardinero habang tumatango. Anong gagawin natin? Doon na nagsimula ang aming kauna-unahang organisadong plano. Ngunit kung gaano kalaki ang aming pangarap at dedikasyon, ganoon naman kabigo at kasablay ang aming naging execution. Plano 1, ang wireless earpiece surveillance. Para masubaybayan ang bawat galaw ni Vivian sa tuwing kakausapin niya ang kanyang sekretong kasintahan sa telepono, bumili si Kuya Ben ng mamurahing wireless earpiece sa Tiangge. Sinaksa ka isang para sa tenga ko habang ang kabilang transmitter nakatago sa ilalim ng maliit na paso sa gazebo kung saan madalas tumambay si Vivian. Nagtago ako sa likod ng malaking puno ng mangga. Nakatutok ang tenga sa earpiece habang si Doña Victoria at Mang Sixto nakatayo sa may beranda para mag-abang. Luna, naririnig mo na ba? May sinasabi na bang gold digger? Pabulong na tanong ni Doña Victoria sa walkie-talkie. Sandali lang po, Lola Victoria. Inaayos ko pa po ang frequency. Sagot ko habang pinipindot ang maliit na button sa earpiece. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na boses sa tenga ko. Dito sa Barangay San Jose, naghahanap ng panalo sa bingo. Ang numerong susunod, B12. B12. Napatuloy ako sa gulat. Mabilis nahulog ang earpiece mula sa tenga ko. Sa halip ang pag-uusap ni Vivian na mapakinggan namin, nakasagap ng signal ng lokal na FM radio station at Barangay Bingo ang mamurahing earpiece ni Kuya Ben. Aray ko po, FM radio at video po napakinggan natin. Reklamo ko habang pinupunas ang tenga ko. Abay pambihira ka, Ben? Reklamo ni Mang Sixto. Sabi ko sa'yo doon sa mamahalin ka bumili. Nakasil kasi yan sa Tiangge, Kuya Sixto, pagdadahilan ng driver. Plan 2, ang undercover disguise ni Mang Roger. Dahil kailangan may magbantay sa mga galaw ni Vivian sa tuwing pumupunta to sa mga mamahaling coffee shop sa labas ng subdivision, nagboluntaryo ang aming head chef na si Mang Roger na mag-disguise. Ako ang bahala. Buong kumpiyansang pahayag ni Mang Roger sa kusina. Marunong akong magtago ng identidad, walang makakakilala sa akin. Ngunit nang lumabas si Mang Roger mula sa kwarto ng mga tauhan, napanganga kaming lahat. Nakasuot siya na napakalaking itim na cape, malaking top hat, may peking balbas na kulay puti at may hawak na kulay gintong cane. Mang Roger! Gulat kong sigaw, nakatitig sa kanya.
Ang sabi ko, mag-disguise ka bilang customer sa coffee shop? Ba't mukha kang magician na nagmula sa ika-19 na siglo? Para hindi halata, buong pagmamagaling niyang sagot. Sinong mag-aakala na ang chef ng Montenegro ay ang lalaking to? Kahit sinong tao na may matamang Roger, reklamo naman ni Aling Rosa habang pinupukpok ng sandok ang mesa. Mukha kang magtatanggal ng magic show sa gitna ng Starbucks. Sa huli, hindi pa man nakakalapit si Mang Roger sa coffee shop, pinagtitingin na siya ng lahat ng security guard ng mall dahil akala magnanakaw o nagsi-street performance ng walang permit. Plan 3, ang Sleepy Lookout. Sa ikatlong pagtatangka, nalaman naming makikipagkita si Vivian sa isang sikat na restaurant para daw sa business meeting. Dahil kailangan may mag-abang sa labas ng kainan para tingnan kung sinong kakausapin ito, binigay namin ang responsibilidad kay Kuya Ben bilang lookout sa loob ng kotse. Bantayan mong maigi, Ben, paalala ni Doña Victoria sa kanya. Kapag may nakita kang lalaking lumapit sa kanya, kunin mo agad ang litrato. Opo, Lola Victoria, asahan niyo po. Pikit mata kong gagawin ang tungkulin ko, sagot ng driver, at literal niyang ang ginawa. Pagkaraan ng 2 oras, pumunta ako sa parking lot para kunin ang update sa kanya. Nang sumilip ako sa bintana ng kotse, nakita ko si Kuya Ben nakasandal sa upuan, nakabukas ang bibig at humihilik ng napakalakas habang may tulo pa ng laway sa kanyang pisngi. Nakalabas na at tapos nang kumain si Vivian nang di man lang namamalaya ng aming tinaguriang lookout. Kuya Ben! Sigaw ko sabay tapik sa bintana. Bigla siyang nagising, gulat na gulat habang pilit kinukuha ang kanyang kamera. Nasaan ang kontrabida? Nasaan? Nakalayo na po, Kuya Ben. Tulog ka ng tulog dyan eh. Inis kong sabi habang napapahawak sa ulo ko. Plan 4, ang Robot Vacuum Showdown. Ang pinakamatinding kapahamakan sa lahat ay nangyari sa mismong main living room ng mansyon. Nalaman kong may kakausapin si Vivian sa kanyang telepono habang nakaupo sa malaking sofa. Walang ibang lugar na po pwedeng pagtaguan sa paligid kundi ang ilalim ng napakalaking glass coffee table na may mahabang mantel na nakalaylay hanggang sa sahig. Mabilis akong dumapa at gumapang sa ilalim ng mesa. Hawak ang cellphone ko na nakasulat sa audio recording mode. Ayan na, pumasok na siya. Pabulong kong sabi habang nakikita ang high heels ni Vivian na huminto sa tapat ng mesa. Tahimik ang lahat, narinig ko ang pagpindot niya sa kanyang telepono. Magsisimula na sana siyang magsalita nang may biglang magbukas sa makina sa dulo ng silid. Nanlamig ang buong katawan ko, nalimutan kong nakaprogram ang bago at modernong robot vacuum cleaner ng mansyon para maglinis ng sahig ng ganitong oras. Ang robot vacuum na may sensor para humanap ng mga balakid, dahan-dahan gumapang patungo sa gitna ng living room. At sa hindi may paliwanag na kabalaran, natukoy ng sensor nito na ang mga bintikong nakalabas ng kaunti sa ilalim ng mantel ay isang malaking timbon ng dumi na kailangan linisin. Nagsimulang banggain ng robot vacuum ang mga sapatos ko, habang ang umiikot nitong brush ay nagsimulang mangkiliti sa paanan ko. Ay! Wag! Pilit kong pinipigil ang sarili ko na humagalpak sa tawa at sumigaw habang kinikiliti ng robot. Pero hindi huminto ang makina. Lalo pang nagsumikap na saksyonin ang medyas ko. Ay! Ayoko na! Sigaw ko nang di na matagalan ang kiliti. Bigla akong gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa. Naitulak ko ang coffee table ng bahagya at patakbo kong tumayo habang ang robot vacuum ay patuloy na nakabuntot sa paanan ko na parang isang galit na aso. What the hell? Tini ni Vivian sa matinding gulat habang napapatalon sa sofa. Luna, why were you under the table? Naghahanap po ako ng invisible na alikabok. Babay po! Sigaw ko at patakbong lumabas sa living room. Habang ang robot vacuum mabilis pa rin humahabol sa akin sa buong pasilyo. Sa kalagitnaan ng panggugulong ito, hindi namin namamalayan sa bawat kasablayan ng aming team may isang taong tahimik na nakakakita sa lahat, si Sir Adrian. Nakatayo siya sa may ikalawang palapag, nakatitig sa aming lahat habang hinahabol ako ng robot vacuum sa pasilyo. Walang galit sa mukha, sa halip sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang formal at malamig na CEO ay napahawak sa kanyang noo habang ang kanyang mga bahagyang nakatagong labi bumuo na isang tunay at malawak na ngiti. Isang ngiti na dahan-dahang naging isang mahinang pagtawa. Operation Gold Digger.
Pabulong na sabi ni Sir Adrian sa sarili habang nakatitig sa akin na nagpapanik sa ibaba. These people are completely insane. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalokohan at kasablayang ito, unti-unti ring naramdaman ni Sir Adrian ang isang bagay, na ang bawat nakatatawang aksyon at paninindigan ni Luna, kahit gaano kabolistik o kakatwa, ay mula sa isang taong tunay na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan at kapakanan. Lumipas ang ilang araw, pagkatapos sa nakakalokang insidente sa robot vacuum, bagaman patuloy pa rin ang aming tinaguriang Operation Gold Digger, unti-unti kong napapansin na may kakaibang pagbabago sa kapaligiran ng mansyon, lalo na sa formal at napakalamig na CEO na si Sir Adrian. Kung noong mga nakaraang taon, parang estatwa siya na dadaan lang sa pasilyo ng walang nililingon, ngayon tila iba na. Bawat galaw ko, nararamdaman kong nakatutok ang kanyang mga mata sa akin. Sa tuwing papasok ako sa kanyang study room para magdala ng kape, di siya tulad ng dati na nakatitig lang sa kanyang laptop. Binababa niya ang kanyang mga babasahin, tinataas ang kanyang ulo at tahimik akong pinagmamasdan habang nilalapag ko ang tasa sa kanyang mesa. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mga frame sa kabaan ng main hallway, narinig ko ang pamilyar at mabibigat na yabag ng kanyang sapatos. Mabilis kong binaba ang basahan, formal na tumayo sa gilid. Good afternoon, Sir Adrian, bati ko. Sa pagkakataong to, sinigurado kong tama ng oras at wala ng pambihirang 3 segundong buffering ng utak ko. Tumigil sa Sir Adrian sa tapat ko, nakasuksok ang 2 kamay sa bulsa ng kanyang trouser. Tinitigan ako na ilang segundo bago dahan-dahang nagsalita. Luna, maliwanag niyang tawag. How's your back? Nakuha mo ba lahat ng mantika sa katawan mo nung nakalabas ka sa base? Biglang nag-init ang buhong mukha. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking mga pisngi. Sir Adrian naman, pinapaalala niyo pa po yun. Maayos na pong balakang ko at sa 3 beses na po akong nagsabon para mawala yung mantika. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Sir Adrian. Ang pader na matagal na naghihiwalay sa kanya sa ibang tao, tila dahan-dahang nagkaroon ng lamat. Isang mahina, malalim at napakagandang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Napatitig ako sa kanya, nawalan ng dila. Sa 5 taon ko rito, ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ng ganun katotoo at kadalisay. Parang bigla tumigil ang ikot ng mundo ko. You really are something else, Luna. Pabulong na sabi ni Sir Adrian habang nakatitig sa akin. You're always doing crazy things around this house, but I know why you're doing it. Kamunot ang noo ko, nanginginig ang boses. Po? I know, you're trying to protect me. Patuloy ng binata. Yumuko siya ng kaunti para magbantay ang aming mga paningin. Kahit sabihin kong huwag ka nang manghimasok, hindi ka pa rin tumitigil. Kahit mapahama ka o mapahiya, tuloy-tuloy ka pa rin. You care about my safety more than anyone else in this household. Napatras ako ng kalahating hakbang sa matinding kaba. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay parang gustong lumabas mula sa dibdib ko. Sir Adrian, kasi po, nauutal kong pagsisimula. Ayoko lang pong may nanloloko sa inyo. Masyado po kayong mabait na tao, pati ng pamilya ninyo. Hindi niyo po hakbang na maranasan ng traidorin ng taong pinagkakatiwalaan ninyo? Tinitigan ako ni Sir Adrian ng matagal. Walang halong pagdududa o galit sa kanyang mga mata. Ang naroon lang ay isang malalim na pagpapahalaga at paghanga na hindi ko kailanman inakala na ipapakita niya sa isang simpleng kasambahay katulad ko. Thank you, Luna. Formal, ngunit napakalambing niyang sabi bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang silid. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo, nakahawak sa aking dibdib habang halos hindi makahinga. Diyos ko, Luna, huwag kang mag-assume. Crush lang to, okay? Remind yourself of your place. Alam ko sa sarili ko, imposibleng magkaroon ng tulay sa pagitan ng mundo namin. Masaya akong nakikita siyang ligtas at nakakangiti. Ngunit ang di ko alam, habang pilit kong tinutulak ang damdamin ko, pabalik sa kaibuturan ng aking puso. Si Sir Adrian naman ang dahan-dahang napahihila patungo sa akin. Nagsimula siyang maghanap ng dahilan para makasama ako. Kapag gabi at nagbabasa siya sa library, hihingi siya ng palamig o tsaa. Isang bagay na pwedeng gawin ng kahit sinong kasambahay, pero si Luna lang gusto niyang magdala.
Kapag maglalakad siya sa malaking bakuran para magpahinga, laging nagkakataon doon din siya maglalakad sa lugar ko saan ako nagdidilig ng mga halaman. At kasabay ng paglapit niya, dumami rin ng mga nakakatawang insidente na lalong nagpalapit sa aming dalawa. Dahil sa mga nagdaang nangyari sa akin, ang pagkahulog sa koi pond at ang pagkaipit sa vase, isang gabi tinawag ako ni Sir Adrian sa gym ng mansyon. Nakasuot siya ng simpleng itim na sports shirt at jogging pants. Mukhang napakasariwa at napakagwapo. Luna, bungad niya habang nag-aayos ng training mats. I notice you keep getting into dangerous situations while you're trying to investigate. I decided to teach you basic self-defense, at least learn how to protect yourself if something goes wrong. Self-defense po? Tanong ko habang nakatitig sa mga kamay niya. Kaya ko naman pong sarili ko, sir, malakas po ako. Maghapon kaya ako nagbubuhat ng timba at naglalampaso. Physical strength is different from self-defense? Seryosong paliwanag ni Sir Adrian. Lumapit siya sa akin at nakatayo sa harap ko. Okay, let us try a simple wrist grab escape. Kunwari, aagawin ko ang kamay mo. You have to twist your wrist towards my thumb and pull back quickly, understood? Opo, sir. Buong kumpiyansa kong sagot. Dahan-dahan, hinawakan ni Sir Adrian ang aking kanang pulso. Ang init ng kanyang kamay sa balat ko ay parang kuryente na lumabas sa buong katawan ko. Sa sobrang pagkabigla at panginginig ng sistema ko sa touch niya, sa halip itwist ko ang pulso ko patungo sa thumb niya na baliktad ang direksyon ng hawak ko. Mabilis kong nahila ang kanyang kamay na napakalakas. Nawalan ako ng balanse at naisama ko si Sir Adrian sa pagbagsak sa ibabaw ng malambot na training mat. Nagkabaliktad ang mundo ko. Nang dumilat ako, nakadapa si Sir Adrian sa ibabaw ko. Nakatukod ang dalawa niyang kamay sa magkabilang gilid ng aking ulo para di niya ako madaganan ng buo niyang timbang. Ang mga mukha namin napakalapit, ilang pulgada ang pagitan sa aming mga ilong. Napatigal kaming dalawa. Amoy na amoy ko ang napakabangong masculine perfume niya na may halong amoy ng fresh shower. Nakatitig ang malalalim niyang itim na mata sa mga mata ko habang ang kanyang mabilis na hiningay dumadampi sa aking mga pisngi. Tahimik ang buong gym, walang kumikilos, walang nagsasalita. Ang naririnig ko lang ay ang napakalakas at mabilis sa tibok ng mga puso namin na tila nagkakasabay sa isang ritmo. 3 segundo, 5 segundo, 10 segundo. Dahan-dahan at nauutal na nagsalita si Sir Adrian. I explicitly said, twist towards the thumb, Luna. Patawad po, Sir Adrian. Mabilis kong sigaw sabay tulak sa dibdib niya ng bahagya para makatayo ako. Ang ibabaw niyo po kasi, ang lakas niyo po kasi. Mabilis ding tumayo si Sir Adrian. Inayos ang kanyang damit, napaubo ng 2 beses habang tinatago ang pamumula ng sariling tenga. I think that's enough self-defense for today. Hindi rin doon nagtapos ang gabi namin. Pagkalipas ng 2 araw habang brownout sa ilang bahagi ng estate dahil sa ginagawang repair sa electrical room, naglalakad ako sa madilim na hallway sa ikalawang palapag, hawak ang isang malaking heavy-duty flashlight. Nagulat ako na makitang naglalakad din si Sir Adrian mula sa kabilang dulo, hawak din ang sarili niyang flashlight. Nag-i-inspection ka rin po, sir? Tanong ko habang pinatutukoy ang ilaw sa sahig. Checking the circuit breakers, sagot niya. Dumidikit sa tabi ko para magkasabay kami sa paglalakad. Habang naglalakad kami sa gitna ng kadiliman, may biglang gumalaw sa ibabaw ng mataas na cabinet sa gilid. Isang napakalaking itim na pusa ng kapitbahay na nakapasok sa bintana ang biglang tumalon pababa sa harap mismo ng mga mukha namin. Ay! Sigaw ko sa matinding gulat. Napasigaw din si Sir Adrian. Sa sobrang takot at gulat naming dalawa, napakayakap ako ng higpit sa bewang ni Sir Adrian. Siya na may mabilis sumawak sa balikat ko, tinapat ang 2 flashlight sa mukha ng pusa. Napatitig ang pusa sa aming dalawa. Nagtataka bakit ang isang matangkad na CEO at ang kasambahay ay magkayakap na nakatitig sa kanya habang nakasigaw at nakatutok ang 2 malalaking ilaw. Meow? Angin ng pusa bago dahan-dahang tumalon palabas ng bintana. Nang mawala ang pusa, na-realize namin ang posisyon namin. Nakayakap ako sa bewang niya. Nakasubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib at ang kamay niya nakapulupot sa likod ko. Mabilis kaming nagkatitigan. Sabay nagbitaw at napahakbang pabalik ng 3 beses. Patawad po, pusa lang pala.
Mabilis kong hingi ng paumanhin habang tinutok ang flashlight sa sarili kong mukha sa sobrang pagkahiya. It's fine. It was an unexpected jump. Nauutal na sagot ni Sir Adrian habang hawak sa kanyang leeg. Kala ko kasi aswang, sir. It was a domestic feline, Luna. Sagot niya. Bigla kami nagsasabay magsalita. Patawad po talaga. You don't have to apologize. Napatigil kaming dalawa. Nagkatitigan sa gitna ng remate ng ilaw mula sa aming mga flashlight. Ang formalidad na matagal naghahari sa pagitan namin tuluyan nang nawala. At sa kauna-unahang pagkakataon, sabay kaming humagalpak sa tawa. Tumawa si Sir Adrian, isang malakas, malaya at napakagandang pagtawa na umalingaw sa buong madilim na pasilyo. Tumawa rin ako habang nakahawak sa aking tiyan. Para kaming dalawang batang nakawala sa isang mahigpit na silid-aralan. Nang kumalma ang pagtawa namin, nakatitig sa akin si Sir Adrian sa ilalim ng malamig na ilaw ng flashlight. Ang kanyang mga matay punong-puno ng lambing. I haven't laughed like this in years, Luna, pabulong niyang sabi. Ang boses ay puno ng katapatan. Since you came into this house, everything became a little less dark and a lot more bearable. Napangiti ako ng dahan-dahan, bagaman may konting kurot ng katotohanan sa aking dibdib. Masaya po akong nakikita kayong tumatawa, Sir Adrian. Yan po ang nararapat sa inyo. Alam kong malapit ng araw ng paghuhukom para sa Operation Gold Digger. Alam kong malapit nang maipakita ang tunay na kulay ni Vivian. At habang lumalapit ang araw na yon, mas lalo kong napagtatanto. Hindi ko man makuha ang pag-ibig ni Sir Adrian para sa sarili ko, sapat sa aking na ibalik ko ang ngiti sa kanyang mga labi at naligtas ko siya sa taong di karapat-dapat sa kanya. Dumating ang gabing kinatatakutan at pinakahintay ng lahat, ang opisyal na engagement party ni na Sir Adrian at Vivian. Ginanapan napakaingrandeng pagtitipon sa Grand Ballroom ng pinakasikat na 5 bituing hotel na lungsod. Kumikista pa napakalaking crystal chandeliers, nag-uumpawa ng mamahaling champagne at napupuno ang silid ng mga pinakamayayaman at pinakamalalakas na personalidad sa mundo ng negosyo. Nakasuot si Vivian na isang mamahaling designer gown gawa sa mamahaling laso at perlas habang si Sir Adrian na may mukhang napaka-formal sa kanyang tailored tuxedo. Bagamat talatang walang katiting na kagalakan sa kanyang mga mata. Sa likod ng mga kortina at sa gilid ng mga serving table, nakahanda ang buong secret team ng Operation Gold Digger. Nakalagay sa gilid ng stage ang malaking sound system na nakakabit sa main screen para sa audiovisual presentation ng Pamilya Montesillo. Ang hindi alam ng lahat, ang wireless receiver ng audio system, lihim na pinalitan at inayos ni Mang Danilo at Mang Sixto bago pa man magsimula ang programa. Nakatayo ako sa gilid ng catering station, nakasuot ng aking formal na uniforme, nanginginig ang mga kamay, hawak ang isang maliit na remote control. Sa tabi ko si Doña Victoria, nakasandal sa kanyang tungkod, may malamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Luna, handa na bang resibo? Pabulong na tanong ng Lola. Opo, Lola Victoria. Dahil sa pagtutulungan ng buong team na record po natin kanina sa holding room, ang mismong boses nila ng lalaki habang nagpaplano, nanginginig kong sagot. Ilang minutong lumipas, umakyat sa gitna ng stage ang ama ni Vivian para magbigay ng toast. Ladies and gentlemen, to the future of Montesillo and Montenegro Holdings, my daughter Vivian and Adrian Montenegro. Nagsipalakpakan ng mga tao. Umakyat si Vivian sa stage, kumakaway na parang isang reyna, hawak sa braso ni Sir Adrian. Nang iabot sa kanyang mikropono, nagsimulang magsalita si Vivian sa kanyang pinakabuhay at pinakamaarting boses. Thank you everyone for coming tonight. Adrian and I are so blessed to have this union. Click! Pinindot ko ang remote control. Biglang naputol ang boses ni Vivian sa speakers ng buong ballroom. Sa halip ang kanyang boses, isang napakalakas at napakalinaw na audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Babe, siguraduhin mong nakatabi na yung 30% ng initial stocks bago pumasok ang pirma ni Adrian. Boses ng isang lalaki mula sa speaker. Napatigal lahat ng tao sa ballroom. Nawalan ng kulay ang mukha ni Vivian. Don't worry, babe. Umalingaw-ngaw ang mismong boses ni Vivian sa buong silid. Walang katiting na kaartihan at punong-puno ng pang-uuyam. Napakadaling utuin ng pamilyang yan. Kapag naipasa na sa pangalan ko ang mga assets pagkatapos ng kasal, iiwan ko rin kaagad ang tuod na yan. 3 buwan lang magsasama na tayo sa Switzerland kasama ng pera nila. E paano yung CEO nilang seryoso? Ayon,
tigas ng mukha nun, nakala mo kung sinong prinsipe. Wala namang thrill. Ginagawa lang nating tangang buong pamilya ko. Parang pinagsamang kidlat at kulog ang pumasok sa buong ballroom. Natahimik ang daandang bisita. Nagkatingin na ng mga negosyante. Ang ama ni Sir Adrian na si Don Fernando napatayo sa kanyang upuan sa matinding galit. Habang ang mga magulang ni Vivian halos manliit sa kinauupuan sa matinding hiya. What is the meaning of this? Sigaw ng ama ni Vivian habang pilit pinatitigil ang sound system. Tumigil si Sir Adrian kay Vivian. Ang kanyang mga mata ay pumatak sa malamig at nakamamatay na katahimikan. So, Luna was telling the truth all along. Adrian, honey, no fake news yan. AI generated lang yan. Pinagkakaisahan ako ng mga kasambahay nyo. Pautal-utal at hysterical na sigaw ni Vivian, hawak ang kamay ni Sir Adrian. Bahagyang tinulak ni Sir Adrian ang kamay ng babae. The engagement is cancelled. The merger is off. Leave this place before I call the authorities for corporate fraud and extortion. Nang marinig yon ng lalaking kasabwat ni Vivian na nakatago pala sa dulo ng VIP area bilang isang formal na bisita, mabilis tong tumakbo patungo sa pintuan para tumakas. Hulihin ang lalaking yan, sigaw ni Mang Danilo mula sa security desk. Habang tumatakbo ang boyfriend ni Vivian sa gitna ng ballroom, biglang tumakbo mula sa ilalim ng mesa ng catering ang alagang chihuahua ni Donna Victoria na si Mochi. Pumulupot ang maliit na aso sa binti ng lalaki. Nawala ng balanse ang lalaki at tuloy-tuloy na sumubsob sa sahig, dahilan para mabilis siyang hawakan at idagil ng mga security guard. Si Vivian naman sa sobrang gulat at takot at matinding kapahiyaan, mabilis tumalikod at patakbong lumabas sa kabilang pinto ng stage. Pero dahil sa sobrang haba ng kanyang gown at sa matataas niyang high heels, hindi niya napansin ang napakalaking 3 layer na chocolate fountain na nakahain sa tabi ng dessert station. Nawala ng balanse si Vivian. Nagkawasak-wasak ang mamahaling gown habang tuloy-tuloy siyang nahulog at sumubsob ng buong mukha sa ibabaw ng malaking chocolate fountain. Nabalot ng madagta, mainit at kulay tsokolate ang kanyang mukha, buhok at mamahaling niyang pulang gown. Nang mag-angat ang mukha niya, mukha siyang isang tao na binuhusan ng putik sa gitna ng kalsada. Napatigil ang buong ballroom, walang makapaniwala sa nakikita nila. Dahan-dahan lumapit si Donna Victoria sa tapat ni Vivian na umiiyak at naghihiyaw sa gitna ng tsokolate. Binaba ng matanda ang kanyang tungkod, itinaas ang chin ni Vivian gamit ang dulo nito at malamig na nagsalita. Ikaw lang ang nakilala kong gold digger na wala man lang nahukay kundi tsokolate. Naghalaka ka ng ilang mga bisita sa dulo habang mabilis pinalalabas ng mga guards si Vivian at ang kanyang kasabwat. Nang matapos ang gulo at unti-unting makalabas sa mga bisita, naiwan ang pamilya Montenegro sa gitna ng ballroom. Nakatayo ako sa gilid, tahimik na nakatitig sa sahig. Pakiramdam ko na tapos ng aking tungkulin. Nailigtas ko ang taong mahal ko. Naramdaman ko ang mga yabag ng sapatos na lumalapit sa akin. Nang iangat ko ang aking ulo, nakatayo sa harap ko si Sir Adrian. Walang galit sa kanyang muka, ang naroon lang ay matinding pagsisisi at matinding emosyon sa kanyang mga mata. Luna, malumanay niyang tawag. Sir Adrian, patawad po kung ginulo namin ang party ninyo. Mahina akong sabi habang nakayuko. Dahan-dahan inabot ni Sir Adrian ang aking 2 kamay. Hinawakan niya to ng mahigpit sa harap ng kanyang ama, ng kanyang lola at ng lahat ng natitirang tauhan ng mansyon. I'm the one who should ask for forgiveness, Luna. Basag ang boses na sabi ni Sir Adrian. Hindi ako naniwala sa'yo. Inisip kong nagsiselos ka lang o nag-iimbento, but you risk your job, your safety, and even humiliated yourself so many times just to save me from making the biggest mistake of my life. Sir, nangingilid ang luha sa mga mata ko. Lumapit si Sir Adrian at mas talong hinawakan ang kamay ko. Salamat, Luna. Salamat dahil kahit kailan hindi mo ako pinabayaan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita kong isang bagay na matagal kong pinapangarap makita. Ang isang Adrian Montenegro na hindi na malamig, hindi na malayo, kundi isang lalaking buong pusong nagpapasalamat at nakatitig sa akin ng may pagmamahal. Lumipas ang 2 taon pagkatapos ng gabing yon sa ballroom. Ang 2 taon na yon ay naging panahon na napakalaking pagbabago, hindi lang sa buhay ng pamilya Montenegro, kundi lalo na sa buhay ko. Hindi ako ang kasambahay na may hawak na walis tingting.
pabalik-balik sa paghingi ng yelo at straw o nagtatago sa ilalim ng mesa habang hinahabol ng robot vacuum. Nakita ni Sir Adrian ang talino, dedikasyon at katatagan ng aking loob sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa tulong at suporta ng buong pamilya Montenegro, pinag-aral nila ako ng business management sa sikat na universidad. Araw at gabi akong nagsumikap, nagbasa ng napakaraming libro, nagpuyat para sa mga exams at pinatunayan ko sa lahat ng isang simpleng kasambahay ay may kakayahang lumipad ng mataas kapag binigyan ng pagkakataon. Ngayong gabi ginaganap ang taunang Charity and Gala Night ng Montenegro Group sa pinakamalaking convention hall sa lungsod. Nakatayo ako sa gitna ng silid, suot ng isang napaka-elegante ngunit simpleng navy blue gown na bumabagay sa aking ayos. Nakalugay ang aking buhok, may kaunting palamuting kumikislap sa aking leeg. Hindi na ako kasambahay, ako na ang Junior Executive para sa Corporate Social Responsibility Branch ng kumpanya ng mga Montenegro. Isang posisyong pinagsikapan ko at pinatunayan na nararapat para sa akin. Magandang gabi, Junior Executive Luna. Isang pamilyar, matalim at napakalambing na boses ang umalingaw-ngaw sa likod ko. Dumingon ako at nakita ko si Adrian, nakasuot ng midnight blue tuxedo. Mukhang formal, napakagwapo at ang mga mata niya nakatitig sa akin ng may buong pagmamalaki. Napangiti ako, pinitik ang daliri ko sa harap niya. Sir Adrian, naku, huwag niyo po akong ngingitian ng ganyan. Baka isipin ng mga tao rito may lagnat kayo o kaya tinatama na naman kayo ng sumpong. Bagyang natigilan si Adrian bago bumuhos mula sa kanyang isang napakalakas at napakasayang pagtawa na umalingaw-ngaw sa buong VIP area. Dahil sa lakas ng kanyang pagtawa, napalingon ang ilang matataas na opisyal ng kumpanya, maging mga bisitang negosyante. Napatigil lahat sa kanilang pag-uusap. Sa buong kasaysayan ng Montenegro Group, halos wala pang nakakarinig sa CEO na tumawa ng ganon kalakas at kalaya sa gitna na isang formal na kaganapan. Lumapit na isang matandang board member, gulat na gulat. Sir Adrian, okay lang po ba kayo? Dahan-dahan inayos ni Adrian ang kanyang tuxedo. Tinapat ang kamay sa aking balikat, humarap sa mga bisita ng may malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. I'm more than okay, sir. Nahawa lang sa kakulitan at pambihirang lakas ng loob ng babaeng to. Formal, ngunit puno ng sayang sagot ni Adrian. Pagkatapos pumasok sa convention hall ang pamilya Montenegro, si Don Fernando at si Doña Victoria na nakasandal pa rin sa kanyang mamahaling tungkod kasama ng buong Operation Gold Digger team na sina Aling Rosa, Mang Sixto, Kuya Ben at Mang Roger na nakasuot ngayon ng mga formal at maayos na barong. Umakyat si Adrian sa gitna ng maliit na stage sa harap ng ballroom at kinuha ang mikropono. Tumingin ang lahat sa kanya, naghihintay sa taunang talumpati niya bilang CEO. Good evening everyone, panimula ni Adrian. Tonight is about celebrating success, partnership and progress. But before we begin the main program, I want to take a moment to acknowledge someone very special. Tumingin si Adrian sa kinaroroonan ko sa gitna ng silid. Ramdam ko ang pagbilis ang tibok ng puso ko, kapareho ng pamilyar na kaba ng mga araw na nagkakamali pa ako sa paghahain ng pagkain. 5 taon na nakakalipas, may isang babaeng pumasok sa aming mansyon, pagpapatuloy ni Adrian sa kanyang malalim na boses. Tahimik siyang nagtatrabaho, masayahin at madalas nakakagawa ng mga bagay na hindi mo maipaliwanag. Akala ng marami simple lang siyang kasambahay, pero sa kabila ng malamig kong pakikitungo at formal na poder, siyang tanging taong hindi kailanman nagpumilit mahalin ko siya. Pero siya rin ang tanging taong hindi kailanman umalis kahit walang anumang kapalit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nang may kasamang ngiti at paghanga. Iningatan niyang pamilya ko, patuloy ni Adrian habang nakatitig sa akin. Pinrotektahan niya ako sa mga taong gustong manakit sa akin, kahit ibig sabihin nun mapahiya siya o mahulog sa ornamental pond at maipit sa antique vase. She brought life back into my cold world. She brought laughter back into my family. Dahan-dahan bumaba si Adrian mula sa stage. Naglakad tungo sa kinaroroonan ko sa gitna ng convention hall. Tumahimik ang buong silid habang binabagtas niya ang daan papunta sa akin. Nang makatayo siya sa harap ko, kinuha niya ang aking kanang kamay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harap. Naku, Sir Adrian! Pabulong kong sigaw sa sobrang gulat at hiya habang namumula ang aking mukha.
Bakit kayo lumuluhod? 3 segundo pa lang po ako nagbabuffer, wag niyo naman po akong gulatin. Nilabas ni Adrian ang isang maliit na velvet box mula sa bulsa at binuksan to. Isang napakagandang diamond ring ang kumikislap sa loob. Luna, malumanay at punong-puno ng pagmamahal niyang sabi habang nakatitig sa mga mata ko. Hindi ka nakasambahay sa aming mansyon at ayaw rin kitang maging junior executive lang sa kumpanya ko. I want you to be my partner in life. Will you marry me? Palakpakan at hiyawan ng umalingaw sa buong convention hall. Si Doña Victoria napahawak sa kanyang dibdib habang nakangiti. Si Kuya Ben nagpapahid ng luha gamit ang kanyang panyo at si Aling Rosa napatalon sa tuwa sa tabi ni Mang Sixto. Napatitig ako kay Adrian, ang seryosong CEO na lihim kong minahal sa loob ng 5 taon. Ang lalaking akala ko'y hanggang tingin lang ako mula sa malayo ay nakaluhod ngayon sa harap ko, humihingi ng aking oo. Pinunasan kong isang patak ng luha sa aking pisngi, napangiti ng malawak. Tingnan nyo nga naman, biro ko habang nakatitig sa kanya at sa buong pamilya. Kala ko nung una hanggang free wifi at libreng kain lang makukuha ko sa mansyon ng mga Montenegro. Asawa pala ng boss ang ending. Nagtawanan ng buong pamilya at ang lahat ng mga bisita sa ballroom. So, is that a yes? Tanong ni Adrian habang tumatawa rin. Opo, yes na yes Sir Adrian, sagot ko. Sinuot ni Adrian ang singsing sa aking daliri. Tumayo siya at niyakap ako na napakahigpit sa harap ng lahat ng tao. Ang mga palakpakan hindi tumigil habang ang mga kamera ng media at mga bisita patuloy sa pagkuha ng litrato naming dalawa. Sa gilid ng hall itinaas ng buong team. Inaalayan ni na Kuya Ben, Mang Roger at Mang Danilo ang isang malaking printed banner na patagong pinagawa ni Doña Victoria para sa gabing to. Nakasulat doon sa malalaking letra, Mission accomplished, fake love out, true love in. Ang kwentong to ay nagtuturo na ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanman nasusukat sa antas ng kabuhayan o kapangyarihan, kundi sa katapatan ng puso, kabutihan ng hangarin at pagpapahalaga sa kapwa. Pinapakita na rito ng pagsasabi ng katotohanan at pagmamalasakit nang walang hinihintay na kapalit ay laging magtatagumpay laban sa pagpapanggap. Habang ang sipag at paninindigan ay may kakayahang magbukas ng mga pintuan patungo sa magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa inyong oras, pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay. Naway nagdala ng saya, kilig at inspirasyon sa inyong mga puso ang ating kwento ngayon at magkita-kita po tayong muli sa susunod nating pagsasamahan.